Mga Salvador, muntik manganib ang buhay dahil sa panganganak. Ang sakripisyo ng ina sa panganganak ay isang walang kapantay na halimbawa ng walang kondisyong pagmamahal at dedikasyon. Mula sa sandaling malaman ng isang babae na siya ay nagdadalang tao, nagsisimula na ang kanyang paglalakbay na puno ng pagsubok, paghihirap at sakripisyo. Ang bawat ina ay nahaharap sa mga pisikal, emosyonal at mental na hamon na kasangkot sa pagbubuntis at panganganak. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy silang lumalaban para sa kaligtasan at kapakanan ng kanilang anak. Si Maha Salvador, isang bagong ina, ay kamakailan lamang nagbahagi ng kanyang mga karanasan sa panganganak na kung saan ay muntik ng manganib ang kanyang buhay matapos niyang mailuwal ang kanyang anak na si Baby Maria. Ayon kay Maha, isa itong napakabigat at emosyonal na karanasan para sa kanya. Sa mga unang araw ng kanyang pagbubuntis, puno siya ng saya at excitement sa pagdating ng kanyang unang anak. Gayunpaman, nang dumating na ang araw ng panganganak, isang seryosong komplikasyon ang naganap na muntik niyang ikapahama. Matapos ang ilang oras ng labor, nagkaroon si Maha ng matinding pagdurugo na hindi agad naagapan. Dahil dito, kinailangang sumailalim si Maha sa isang emergency procedure upang mailigtas ang kanyang buhay. Ang mabilis na aksyon ng mga doktor at ang kanilang profesionalismo ang nagbigay daan upang mapigilan ang anumang masamang mangyari. Sa kabila ng panganib na kinaharap niya, labis ang kanyang pasasalamat dahil sa ligtas na panganganak at sa pagdating ni Baby Maria sa kanilang buhay ni Rambo. Ayon sa pagsasalaysay ni Maha, exactly a week ago, I experienced an intense 30-hour labor, 12 hours without epidural, 3 hours of pushing, then ended up having episiotomy and forceps. 2 contractions and 7 pushes later, we finally welcomed our Baby Maria. Immediately had 10 minutes of skin-to-skin contact with her, but biglang nagka-emergency. I had uterine inversion, kaya kinailangan nilang kunin sa akin si Maria at binigay nila kay Rambo, who was seated helplessly next to my bed. 3 OBGYN were there trying to put back my uterus manually, which led to blood loss of 3 to 4 liters. Then my blood pressure went down to 60/40. Sinabihan na lang ako ng dula ko na anytime I would have to go to the operating room for surgery. That time sabi ko na lang sa sarili ko na I can't do anything anymore. Ubos na ubos ng lakas ko. I started praying Hail Mary paulit-ulit kahit wala na akong lakas, and miraculously, after their last attempt, one of the OBGYN succeeded in repositioning my uterus. Amen. Despite the challenging journey, gusto kong i-express ang gratitude ko to all the medical personnel na nandun noon, especially to the Filipino nurses who provided unwavering care and support.